Bago natin simulan ang aking kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nakakatakot pala ang magpakasal, pero mas matakot ka sa sakal. Ang kwentong inyong matutunghayan ay pinamagathang Mr. Dreamboy. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng kanta ni Sheryl Cruz na Mr. Dreamboy? Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy, ano kaya ang nasa isip mo? Sa mga fans ni Tina Paner at Manny Reynes, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi tungkol kay Sheryl Cruz ang nobelang ito. Hindi tungkol sa love team nila ni Romnek Sarmenta. Sino si Sheryl Cruz? Siya yung member ng That's Entertainment na laging nakangiti at kakaiba ang pagkaway sa kanyang mga fans na may dalang sampagita para sa kanya. Lumalabas pa rin naman siya sa mga TV shows ngayon pero nakilala siya talaga sa mga pa-cute na pelikula noong araw. That's Entertainment, yun yung show ni Kuya Germs mula Lunes hanggang Sabado na sandamakmak na young stars ang makikita mo na nagsising at nagdadance with active portion ang newscasting. Tapos pag Sabado na nagsama-sama ang Monday hanggang Friday edition at naglalaban sila ng pagandahan ng production number hosted by Kuya Germs. Sino si Kuya Germs? Over ka naman kung hindi mo kilala si Kuya Germs. Hindi na nga natutulog yung tao tapos hindi mo pa kilala. Anyway, hindi tungkol sa kanila ang nobelang ito. Walang kaugnayan ang Monday group ng That's sa itatakbo ng kwento natin. Tungkol sa paghahanap at pagkakakita at paghahanap muli ng istorya natin sa librong ito. Sabi nila, lahat daw tayo may pinapangarap na makatuluyan balang araw. May hinahanap, syempre ang lahat gusto yung mabait, yung maayos ang itsura, yung positive ang aura. Bonus kapag mayaman at may kotse. Sino ba naman ang ayaw ng halos perpekto na makakasama? Wala namang nangangarap ng masama for sure. Sabi nga ng kapitbahay namin sa may sanggadan sa Caloocan, kung mangangarap ka lang, lampasan mo na, higitan mo na, taasan mo na ng todo to the highest level pa. Para kahit kalahati lang nito ang makuha mo, mataas pa rin. May point naman ang kapitbahay namin. Mangangarap lang naman, itodo na, isagad na. Sana makakuha ko ng mayaman, ng pogi na may kotse, na may pinag-aralan, ng desente, ng mabait, nang. Walang katapusang sana. Sino ba naman ang ayaw na magandang buhay kasama ng ideal man mo, di ba? Naghahanap tayo, namimili, pero kadalasan sa iba nauuwi sa mali, nauuwi sa bungi. Siyempre, ang mga mali naman kasi nakikita sa huli. Kung sa una pa lang ay nakikita mo na ang mga mali, papasok ka pa ba? Ihuhulog mo pa ba ng husto ang sarili mo sa isang relasyong nagsusumigaw na ang pagka-imperfecto? Sa bagay, marami talaga sa ating ang nabubulag-bulagan at nagtatanga-tangahan pagdating sa pag-ibig. Minsan, alam na nga nilang mali sa simula pa lang, sige pa rin. Alam nilang problema lang yung papasukin nila, pasok pa rin. Happy daw sila. Doon daw sila masaya. Buhay naman daw nila yun, bahala sila. Pero may process naman na pwede kang mamili. Pwede mong pag-aralan kung sino ba ang pwede mong makasama habang buhay hanggang walang nangyayaring kasalanan. Kumbaga, mas safe na sabihin na kapag dumaan sa isang proseso, ang pagsasama, mas maiwasan ang awayan, hiwalayan, di ba? Pero sabi ko na nga, mas lang, hindi pa rin kasiguraduhan kung habang buhay na ang pagmamahalan. Halimbawa, pag nakikita mong mainitin ng ulo at nananakit ang isang tao, papatulan mo pa ba?
Hahayaan mo bang mahulog ang damdamin mo sa kanya? Paano kung mahal na mahal mo na? Siyempre, susubukan mong baguhin at kung talagang mahal ka naman niya, papayag siyang magpabago sa'yo, di ba? O kaya naman ay may mahal ka na sugarol at lasinggero. Siyempre naman, best effort na iiwas mo siya sa mga bisyong iyon at ipaliwanag na hindi naman yun makakatulong sa kanya. Sana maimpluwensyahan mo siya sa tama at hindi ikaw ang mahila niya sa mali. Matuto sa mga nangyari sa iba. Matuto sa mga nabalitaang nangyari sa mga kapitbahay, sa mga kwento ng classmate at kakilala. Kahit sa mga napapanood sa TV at pelikula, isip-isip pag may time. Huwag munang papasok sa isang sitwasyon kung hindi ka nakapag-ocular muna. Magtanong-tanong, kunting imbestiga, kunting dagdag kaalaman bago pumasok sa isang kwento o kasaysayan. Kasaysayan na ikaw ang bida kaya dapat lang na hindi ka lalabas na api-apihan. Ito ang tinatawag na ligawan portion. Screening process. Collect then select. Maswerte ka kung medyo mas kagandahan ka at mararanasan mo itong sinasabi kong ligawan portion. Kung medyo inaalat ka at hindi ka masyadong biniyayaan ng kagandahan, makinig na lang tayo sa kwento ng ibang maganda at nakakaranas ng maligawan. Dito, tumatakbo ang kwento natin. Lahat naman tayo naghahanap ng happy endings. Kung pwede nga, walang ending. Pero hindi ganoon ang buhay. Lahat ng sisimulan may katapusan. Tulad ng kwento ni Sarah Paglinawan. Mahaba ang pila, sari-sari ang nag-a-apply, may mayaman, may mahirap, may pangit, may pogi. Dahil kagandahan ka, ikaw ang mamimili, ikaw ang judge. And the winner is, syempre, hindi madali ang maging maganda. Kailangan may criteria ka ngayon kung sino ba ang pipiliin mo sa sandamakmak na nililigaw sa'yo. Kung sino ba ang sa tingin mo ay match sa kagandahan mo. Kung sino ba ang isasama mo sa top 5 semi-finalist ng puso mo. Game! Ladies and gentlemen, ang bida ng kwentong ito ay si Sarah Paglinawan. 17 years old, maganda, bata, sariwa. Laging kasali sa mga Santa Cruzan sa lugar nila. Consistent muse ng school at pag may paliga ng basketball sa lugar nila sa Sangandaan sa Caloocan. Siyempre dahil maganda ako, maraming may gusto sa akin. At dahil sa maganda ako, may right naman ako na mamili kung sino ang gugustuhin ko sa mga manliligaw ko. Mga as in mga. Yup, higit sa isa kaya marami sila. Kung bibilangin ang mga papalipad hangin sa akin, siguro aabot ng 23. Hindi pa kaya dyan yung mga tambay na lagi kong nakikita na nakatitig sa akin sa tuwing maglalakad ako sa kalsada papunta sa eskwela. Pero kung ipapakilala ko sa lahat, matatapos na yung istorya ko sa dami nila. Aabutin hanggang chapter 18, hindi ko patapos ipakilala ang mga lalaking ito na nagkakandara pa sa aking ganda ko. So, nag-decide ako na mamili na lang ng top 5. Mahabang self-introduction ni Sarah Paglinawan ang mutya ng Sangandaan, Caloocan City. Ito na po ang top 5. Candidate number 1, si James Lazaro. Classmate ko noong elementary. Hindi masyadong karunungan pero okay naman. Pumapasa kasi nangungupya. Hindi masyadong maapil noong kabataan pero naging pogi ng tubuan ng konting bigote. Nang matutong pumorma at maglagay ng gel. Nang matutong mag-tuck-in ng mamahalin niyang polo sa mamahalin niyang maong. Nang magkaroon ng konting laman ng katawan, hindi na patpatin ngayon si James. May maganda ng katawan, medyo yummy na.
May kaya naman sa buhay si James. Doktor ang tatay, teacher naman ang nanay. Isa lang siya sa iilang hatid sundo ng service bus nung nag-aaral pa kami. Laging plansyado ang damit, pati buhok. Akala mo laging pupunta sa misa. Lagi may baon na extra sandwich si James para ibigay sa akin. Cheese sandwich, ham sandwich, bacon sandwich, egg sandwich, ham and egg sandwich. Ham and cheese with bacon sandwich. Lahat ata ng kombinasyon ng sandwich na i-share niya sa akin. Ang ganda-ganda rin ng lunchbox niya na may sticker pa ni Voltes B at pencil case na Messenger Z. Noon pa lang, sabi ko nga kanina, medyo madami-dami na rin ang nabibighani sa ganda ko kasi medyo may kalusugan kong dibdib. Angat na angat ako sa mga kaklase ko kasi ako ang pinakamatangkad. Ako ang pinakamaputi, ako ang may pinakamalaking dibdib. Bukod pa dyan na talaga namang maganda ako. Gustong gusto ni James at ng iba pang kaklase kong lalaki pag PE na ang subject namin. Siyempre, shorts ang suot, jogging, alog-alog na dapat umalog. Feel na feel ko naman kasi na ako ang center of attraction nila. Lahat halos na lalaki nakanganga samantalang yung mga inggitera, mga babae na hindi naman kagandaan, ayun, dismayado at lukot ang mga mukha. Balik kay James. Hindi naman siya nanligaw nung elementary kami. Hindi pa siguro marunong kaya puro tingin-tingin lang siya at pabigay-bigay ng sandwich. Madalas din na pinahihiram niya ako ng lapis galing sa pencil case niyang maganda, pati yung crayola niya na ang dami-daming kulay. Hindi katulad ng crayons ko na wawalo lang. Bali pa yung isa. Yun ang paraan noon ni James na nagpapakyut pero ngayon walang pareho na kami college, ayan na. Formal na nanligaw ang mokong. Maayos manamit, may magandang katawan, hindi ko nga lang alam kung mas maganda ba ang katawan niya kung nakahubad siya. Basta bakat sa kanyang t-shirt ang maayos niyang katawan. Medyo kalanti pa rin siya. Sa tuwing aakyat siya ng ligaw, may dalang chocolates, donut, merienda para sa akin at sa nanay at tatay ko. Galante. Alam ang ginagawa, pogi points, pero minsan parang namimiss ko yung cheese sandwich, ham sandwich, bacon sandwich, egg sandwich and ham and cheese with bacon at sandwich. Sabihin mo naman kay James, minsan sa pagpunta niya dito sa bahay, magdala ulit siya ng sandwich na binabaon niya noon sa eskwelahan ninyo. Si Nanay yun, isa sa nabighani ng iba't ibang sandwich ni James. Okay naman si James, maayos naman siyang magsalita. Actually, bihirang magsalita, parang mahihayin pero cute naman. Mabibilang ang mga pinakakawalang salita. Gusto niya raw ako, gusto ang ginagamit, hindi mahal. For me, pogi points din yun kasi imposible naman na mahalagad pero teka muna. Since elementary, gusto na raw niya ako. Since elementary, gusto ako. Nag-high school tapos ngayon nag-college na kami. Gusto niya pa rin ako. Wala yatang balak mag-level up si James hanggang gusto lang yata ang kaya nitong i-offer sa akin. Gusto talaga kita, Sarah. Hope, kung ikaw maging first girlfriend ko, promise, hindi ka magsisisi pag akong pinili mo. Gusto talaga kita. Gustong gusto kita. Pasakal yun ni James? Gusto? Wait, anong meaning ng gusto? Parang bagong sapatos? Gusto? Parang gustong kumain ng Jollibee? Gusto? Parang gusto kong matulog? Parang gusto ko yung bagong pelikula? Ang labo, di ba? Gusto, need to think, need to analyze the final verdict para hindi ko siya gusto. Goodbye, James.
Bakit naman hindi mo ako magustuhan? Tanong ni James. Gusto ko kasi friends lang tayo. Friends? Sagot ko naman. Candidate number 2, Paul Fernandez. O diba? Tunog matini idol ang name. Parang kasama sa fans day ni na James Reid at si Ian Lim ang peg. Pogi rin pero puging nakakasawa. Yun bang titigan mo pero pag tumagal nakakaumay? Siguro dahil maputi si Paul, malinis, parang seminarista, parang hindi pinagpapawisan. Kung ano ang tahimik ni James, siya namang daldal ni Paul, regalo. Hindi mahilig magdala ng regalo si Paul. Ang lagi niyang lang bitbit ang sarili niya at ang mga kwento niya tungkol sa sarili niya. Mayaman sila, nakatira sa isang class na subdivision sa Malabon. Kasama ata ang pamilya niya sa Malabon sa mga hindi pa nakaranas ng baha. May 3 kotse sila, matatag na mga negosyo, hiwalay na ang tatay at nanay, mami at daddy pa lang. Bida ko sa game last time, akalain mo naka 50 points ako. Usually dyan, nagsisimula ang kwento ni Paul. Pag nakikita kami, siya ang bida, siya ang hero, siya ang panalo, siya ang ultimate hero, siya talaga. Malamang ako naman ang maging MVP sa liga sa school. Sana pag binigay na sa akin yung award, kasama kita para mas masaya, detalye ni Paul. Tuwang-tuwa nga ang parents ko sa akin kasi ako lang daw sa kamag-anak namin ang magaling maglaro ng basketball at malamang daw pag nagkataon sa PBA daw ako bagsak ko. Hindi ako sigurado kung dumugo ba ang ilong ko sa dami ng salitang ako na narinig ko mula kay Paul. Ako ang pogi, ako ang magaling. Ako na ang sikat, ako ang mayaman. Siya mauna ka na at masakit na ang ulo ko. Yun ang huling sinabi ko kay Paul. Nang huli niya akong binisita sa bahay namin, after that hindi na siya bumalik at nagparamdam at ang balita ko, hindi rin siya ang nanalong MVP sa school nila. Buti nga sa kanya, ang yabang kasi. Candidate number 3, si Dexter David. Hindi siya basketball player. Parang basketball player lang ang pangalan. Guwapo as in guwapo. Matangkad as in matangkad talaga. Maputi as in maputi talaga siya. Mayaman as in mayaman at hindi sa Malabon nakatira, sa Makati, sa loob ng isang exclusive village sa Makati. Hindi kami schoolmate ni Dexter. Lasal siya, PUP naman ako. Lasalista siya, aktivista naman ako. Sabi nila, bagay daw kami, isang Pino kung kumilos at isang babaeng kali na tulad ko. Sa isang fast food kami nagkakilala habang kumakain ng value meal. Nilalantakan naman niya ang pinakamasarap na burger sa tindahan na yun. Pinakamasarap at pinakamahal. Nagkatitigan kami. Lumapit siya at nagpakilala at inilibre niya ako ng masarap at mahal na burger at binili pa niya ako ng 2 piraso para iuwi ko raw. Ang ganda ng kotse ni Dexter. May driver pa siya. Ayaw daw siyang pagdadrive in ng mama niya dahil baka ma-aksidente siya. Hinatid niya ako sa bahay at doon lahat nag-umpisa. Galante as in galante kung magregalo si Dexter. Grabing merienda na parang eat all you can ng drama. Pizza kung pizza, pasta kung pasta, with matching Starbucks takeout pa. Sa kanya nga lang ako nakakatikim ng masasarap na food. Madalas nga kaming umorder ng mga pagkain ang hihirap ispilingin, pero pag kinain mo naman, simple lang pala. Cool. Di ng parents si Dexter. Hindi mata pobre. Para sila mga tauhan sa pelikula. Walang kapintasan. Solong anak si Dexter kaya sunod sa luho. We just want the best for my son.
Yun ang standard na dialogue ng mama ni Dexter na akala mo ay si Cher Hill lang sa TV. Alam mo, okay yung si Dexter na nililigaw sa'yo. Galante pero parang malambot. Sundot ng nanay ko nang minsang regaluhan siya ni Dexter na mamahaling pambango na galing pa raw ng Amsterdam. Parang perfect si Dexter pero tama si nanay. At isa pa, dahil Navarre is perfect, big reveal ko na ang kakulangan ni Dexter. Feeling ko na may itinatago nga siyang ibang katauhan. Parang ibang dugo. Parang may something parang. Hindi ko naman maitanong ng diretso sa kanya kasi baka magalit. Baka kasi Pino lang siya talagang kumilos dahil laking mayaman nga at talagang edukado lang. Gaga ka talaga, bakit mo itatanong? Baka magalit at hindi na tayo regaluhin. Muling sundot ni nanay matapos lantakan ang mamahaling chocolates na bigay ni Dexter galing ng London. Bakla ka ba o girl? Silahista. Yan ang mga tanong na gustong gusto ko nang pakawalan pagkaharap ko si Dexter. Pero wait, tama si nanay. Sayang ang mga panlilibre niya. Baka maimbyar na. Sa ngayon, isa si Dexter sa top 5 contender at baka kasama sa top 3. Wait muna siya dyan at ipakilala ko muna ang candidate number 4. Candidate number 4, Leo Macalinla. Ganda ng last name. Parang hindi mo mapagkakatiwalaan pero totoo lang. Super bait ni Leo Macalinla. Kaklase ko sa PUP si Leo. Halos pareho siguro kami ng estado sa buhay. Hindi mayaman, hindi naman hirap na hirap. Sulong anak kaya na igagapang ang kanyang pag-aaral. Mabait, sobrang bait. Maasikaso, sobrang maasikaso at higit sa lahat, Maginoo. May part-time din siyang trabaho para matulungan daw ang mga magulang niya sa pag-aaral niya. Kapintasan. Ewan ko, hindi ko makita. Hinahanap ba yun? Basta kay Leo, what you see is what you get. Pogi rin naman si Leo. Yun bang lalaking ang dating. Parang barumbado pero hindi naman. Yung parang pagkasama mo siya, feeling safe na safe ka at hindi kakabahin. Ang ganda rin ng kulay ng balat niya, moreno, not related kay German Moreno. Candidate number 5, si Mark Santiago. Matanda si Mark sa akin ng 6 na taon. May magandang trabaho sa Makati at halos planado ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. May plano kung kailan mag-aasawa, may plano kung kailan bibili ng sasakyan, may plano kung kailan magpapatayo ng bahay. At sa lahat daw ng plano niya, kasama ako. Siguro si Mark ang pinaka-matured sa kanilang 5. Pwede ko ring sabihin na si Mark ang pinaka-less gwapo sa kanilang 5. Pogi rin naman siya pero kung itatabi mo sa 4, para siyang teacher nila o baka principal pa nga. Mukhang insurance agent, parang bibintahan ka ng encyclopedia o kaya ay hihimukin kang maging membro ng religion nila. Marami na lang siyang ipon, enough para makapagsimula ng isang bagong pamilya. Magkaroon ng 2 anak, ng isang maliit na negosyo. Lahat yun nakaplano at muli kasama daw ako sa planong iyon. Oh my God, yun na lang ang nasabi ko. Time is up. Kailangan ko nang pumili kasi ang tagal na rin nilang naniligaw sa akin at nakaka-stress na din ang katayuan ko. Nangungulit sila, pinapaasa ko lang daw. Nagpapa-feeling maganda na raw ako, sabi ng kaibigan ko. Pumili na raw ako ng isa para
pakinabangan ng iba yung hindi ko gusto. Nagsisimula na ring malagas ang buko, kakaisip kung sino ba sa kanilang tatlo ang pipiliin ko. Si Dexter ba na nasa lista, si Leo Makalinlang ba o si Mark Santiago na nakaplano ang lahat? Abangain ang part 2 ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.